Kahit kayo naman, ay yun nakitang ganyan eh, di ba? Yung nagvideo kayo, nakahubad sa kalye, nakabunete in public. Yung mga yan, binabawal na yan. Tapos na ang maliligayang araw ng mga mahilig tumambay at mag-ingay sa kalye. Dahil simula sa araw na ito, lalo pang hihigpitan ang pagpapatupad ng mga ordinansa para mas maging ligtas ang kapaligiran at komunidad. Una sa sisitahin ang mga mahilig mag-happy hour sa kalye. Sila yung mga nag-iinuman sa labas ng kanilang bahay na madalas nakahambalang sa daan at kadalasang pinagmumula ng gulo. Just to be clear, okay? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbividyoke ng lagpas sa alas 10 ng gabi. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulis yan at papatigilin. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na, magkatrabaho yan, alas 4, gising na. Matulog naman kayo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulugin nyo mga kapitbahay nyo. Huhulihin din ang mga makikitang nakahubad o walang pang-itaas na damit na nakatambay sa labas ng kanilang bahay. Bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt at taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsando man lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Bukod dyan, inuutos din ni Secretary Remulla ang pagdaragdag ng mga pulis sa mga matataong lugar. Gayun din ang paglalagay ng 2 pulis sa mga eskwelahan. We will make the students feel safe. We will make the parents feel safe. Ayan ang trabaho ng pulis, ayan ang trabaho ng barangay. Kung wala pong pulis sa inyong eskwelahan, ay tumawag po kayo sa 911 at i-updatehin nyo kami kung bakit wala doon at mag-deploy kami kaagad. Okay? So, it is our social compact to make the schools safer. 2 policemen, 1 policeman, and barangay officials will be there during school hours. Isa pa sa tututukan ay ang ipinatutupad na curfew sa mga menor de edad. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Ang ilang residente sa Quezon City, pabor sa mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa. Tama lang yung ginawa yung gumawa na ganyan. Na bawal lahat. Talagang bawal naman lahat yan eh. Nung pa yan eh. Tagal na yan eh. Bawal maghubad, pati sigarilyo, tsaka iinom sa mga tindahan sa labas. Sa totoo lang, bilang isang lupon dito sa aming barangay, yun ang pinapairal namin dito. Kaya lang, siyempre, sa katigasan talaga ng ulo ng mga kabataan ngayon, na halos hindi pagka sinaway mo, ikaw pang masama, na mamurahin ka. Maganda yan patakaran yan para tao may mga standby, medyo mabawas-bawasan. Gabing-gabi. Puro lang ginagawa yan, kalagala mga standby. Wala nang magandang ginagawa. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ang pagpapatupad ng mahigpit na ordinansa ay sisimulan sa Metro Manila bago ipatupad sa iba pang bahagi ng bansa para sa pagkakaroon ng safer cities. Pinapaigting lang natin ang ating community relations as well as cooperation, participation of the stakeholders
We should be empowering them. Diba, sinabi ko nga, it is not enough that the police are there. They are seen, they are appreciated. Dapat nararamdaman sila. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO agad na inuto sa kanilang mga district director ang implementasyon. We believe na yung mga lumalabag po ng mga ordinansa ay sila po yung mga beginners. And eventually, nag-evolve po yun na marami sa kanila, yung mga violators ng mga simple ordinances at the span of time, nag-evolve po na nagiging hardened criminals. Sa ating mga district directors, of course, ang marching orders natin ay full implementation ng utos ng ating SILG, and at the same time, yung enhanced police visibility natin sa lahat ng public convergence natin kung saan maraming tao. Dagdag ng PNP, ang mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa ay bahagi lamang ng pinag-igting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue.